Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Merideth and I'm a full-time freelancer. So, for today's video guys, magbabasa lang ako ng comment or sasagutin ko lang yung comment and thank you po sa comment nyo. Ito yung comment niya. Ask lang po, paano nyo po natutunan ang ganyang niche or skill? Sa ngayon po na sobrang taas po ng competition, at most of the time, gusto ng client na experience na din. And kahit madami ng trainings at may corporate experience pa, ang hirap pa din makahanap ng client. Any suggestion po? Dapat po ba may isang focus niche or mas advantage po na madaming alam, but halos wala naman talaga expertise, familiarity lang? So, sagutin muna kung paano ko natutunan yung niche ko ngayon. So, yung niche ko ngayon is product research, product listing, and store management. So, natutunan ko tong niche ko na ino-offer ko sa client ko is way before pa sa freelancing. So, natutunan ko to nung nag-handle ako ng account mismo dito sa atin sa Pilipinas and office-based to. So, nag-start kami or na-hire ako dun sa company na yon is around mga 2011 to 2018. Ito lang yung naging company ko. So, medyo expert na kung tutuusin yung alam ko dito kasi from management, from shipping, and pagsasagot ng mga inquiries, and then pag-check ng payments. Halos lahat talaga from A to Z, ako yung nagmamanage ng store na to. Dun ko siya natutunan. Tapos, nung nag-resign ako, apply ko na lang dun sa mga naging client ko. And yung dun sa mga trainings naman, actually, malaking tulong yung mga trainings ngayon. Mas okay yung mga trainings dati. Kasi, ewan ko ha, nung nag-uumpisa kasi ako, nag-enroll din ako sa paid course about sa freelancing, kahit meron na akong experience. Kumbaga, meron na akong i-offer na skills, pero nag-enroll pa rin ako sa paid course. Doon ko natutunan yung paggawa ng portfolio, paggawa ng freelancing account, yung mga ganun, which is hindi ko yun alam dati. Gusto kong matutunan kung paano nga ba yung kalakaran dito sa freelancing. So ngayon, ingat lang kayo dun sa mga sa trainings na i-enrollan nyo. So kailangan talaga mag-research kayo. Kasi sobrang dami ko na nakikita ng mga trainings. Wala akong mare-recommend kasi yung training na in-enrollan ko dati is wala na sila, nag-end na. Basta make sure lang na mag-research kayo bago kayo mag-enroll, lalo na pag mga paid. Syempre, 'di ba, sayang yung pera. Any suggestion, dapat ba na focus sa niche o marami kang alam tapos familiarities lang based on my experience? Yung in-enrollan ko kasi is full course yon. Merong mga iba't ibang klase ng niches na pwede mong aralin. Merong FB ads, merong SMM, meron pang web development, tapos sobrang dami. Meron pang bookkeeping, ganun. Niche ko na meron ako is yung e-commerce. Meron din yun doon. So, yun na lang yung inaral ko. Nag-focus ako doon, tapos inalam ko yung mga ibang kailangan ko pang alamin, like yung mga tools. Kasi dati, wala naman kaming ginagamit na tools nung nasa office pa ako. So, dito, yung nag-research ako, tapos inalam ko yung mga tools na ginagamit. Virtual lang naman tayo. Kailangan talaga natin ng mga tools. Doon ako nag-focus. Tapos, nag-focus din ako doon sa interview. Kasi, advantage kung meron kang BPO experience kasi nga sa communication skills, sobrang importante yan dito sa freelancing. Hindi mo kailangan maging fluent sa English, pero kailangan mo lang na marunong ka makipag-communicate in English. Masasabi ko, kasi na-try ko din na sobrang daming aralin dati. Pag may nakikita akong video na parang, ay ito, FB ads, malaki yung kita. Ay itong bookkeeping, malaki din yung kita. So, parang yun lahat gusto kong aralin. Tapos nung parang, tumatagal na ako, sabi ko, parang wala pa akong hindi ko sila lahat na a-apply sa sarili ko kasi aral lang ako ng aral. So, parang yun nga ang ginawa ko, nag-focus ako sa isa. So, depende pa rin sa inyo yun. Kung meron na kayong skills na dati pa, na pwede nyong i-offer ngayon sa freelancing kagaya ng ginawa ko. So, itry nyo yun. So, nasagot na nating lahat. Tapos, pero totoo guys, ngayon sobrang hirap ng makahanap ng client. Alam nyo ba dati? Masasabi ko na ako,
simula nung nagsok ako sa freelancing and nagkaroon ako ng first client, nagsunod-sunod yung yung client ko hanggang sa ako na yung nagde-decline kasi nga hindi ko na kayang i-handle ganun. Tapos hindi ako nahirapan kasi nung time na yun, siguro until now, yung niche ko is in demand pa rin. So, parang magti 3 years na ako na nagfo-focus ako sa isang client. Hindi na ako masyadong nag-a-apply. Pero nag-try ako mag-apply nung 2022. Nag-send ako actually January 2022 yun. Nag-send ako ng proposal sa Upwork. Siguro parang 3 or 4 na proposal lang yata yung na-send ko. Tapos na-hire ako dun sa isang sinendan ko, na-hire ako doon. Tapos nagtagal kami ng 1 year. Maliban sa full-time client ko, meron pa akong isang client nung time na yun. Tapos nag-end yung contract namin nung February 2023. So halos lagpas isang taon din kami nung client ko na yun. And part-time lang naman yun. Kaya na-handle ko pa. Kaya kong pagsabayin yung full-time and yung part-time client ko. Ang masasabi ko sa mga e-commerce VA, masasabi ko na na in demand pa rin talaga yung yung ganitong niche. So ayun, i-try nyo yung yung e-commerce VA, and sobrang dami talaga niyan naghahanap sa online jobs.ph and sa Upwork. Yan lang muna for today's video, guys, and thank you so much for watching, and thank you din po dun sa nag-comment. Bye.